Good. So this morning, no, ato ang ipadayon ang ato ang topic. Welcome to our book series na to in the book of Jonah. No, last time ato ang gi-discuss ang book ni Jonah, which is kaninga place kaninga book is very kuan kay sa kuang part because dako kay sa impact sa akong kinabuhi kung unsa nagpakita og dako nga gugma ang Ginoo sa atong kinabuhi. How the Lord show His mercy and grace sa tuang tanan. Nga even dili ta deserve, even dili ta angayan nga moatubang sa Ginoo, even dili ta angayan ang iyang love gi-show niya sa atong tanan. Amen ba? Lingay imong katapad, gihigugma ka sa Dios. Some of us, Christian as we are, naagid ang mga characteristics like Jonah, tama ba? And we tend to disobey the Lord. Rather, kung sabay ka ng, kung sa ang pag-obey sa Ginoo, sa like ni Jonah, makita na to, ana yung statement, murag, bahala siya mamatay dito, kung asa man siya padalon, rather to obey sa commandment ni Lord. Kani, this is the summary. Muna ato ang dagan sa tibok chapter na to when ako ang i-series ni siyang tibok libro sa Book of Jonah. Last preaching ako dito ta sa Pikas is about sa Jonah chapter 1, running from God. Si Jonah gitawag sa Ginoo, the first commission of Jonah, result of disobedience. So katong first nga gitawag si Jonah ni Lord, nagresulta sa pag-disobey niya. Nidagan siya. Wa siya niadto sa Nineveh, niadto siya sa Tarsis, and which nag-end siya o nagresulta sa iyahang pagka unsa may nahitabo niya? Nahulog, giitsa siya sa dagat, and which is gikaon siya sa dako nga isda. And ikaduha, running to God. So sa book of Jonah chapter 2, it is nagkakabot na diri na nga part nga si Jonah na nasa sulod sa isda, and which is nagresulta siya sa prayer or nagkakaroon siya communications to God. No? Sa chapter 3, running with God, second commission of Jonah, results of obedience. Katong nituman na si Jonah sa unsay gipabuhat ni Lord sa iyang life. And chapter 4, running against God. So sa prejudice of Jonah, lessons from the Lord. Katong nag-retaliate si Jonah kung unsa ang gibuhat ni Lord sa iyaha. And which is katong makita nitong basahon nitong book of Jonah, katong gitagaan siya og dahon or daghang kay mga daghang gibuhat si Lord dito sa iyang life. But di sa nakoy unahan na dra, dili sa tasa ato ang topic sa chapter 2, running to God, no? A prayer of Jonah, communication with the Lord. So, ang main theme sa this book, tibok nga libro sa Jonah, God's infinite mercy for all people and our reluctance to share His mercy. So makita na to mga kaigsunan kung unsa kadako, unsa ka maluluyon ang Ginoo, even dili ta deserve atubangan kay Lord. Ako ang i-review lang gamay na in the first chapter gitawag si Jonah ni Lord nga muadto sa Nineveh, which is niadto siya sa Tarsis, and nagresulta nga gitaas ang dagko nga mga balod, no? Nice storm nga naabot sa ilaha while naga-travel sila padulong sa Tarsis. At the same time gihulog siya sa dagat. And sometimes, no, tagaan mo gamay nga mga idea, sometimes, kung mabasa tayo Book of Jonah, murag ang kalaban is ang isda. No, ingon ta nga, sometimes, lantawa, sa pag-disobey ni Jonah, ang isda, gikaonon siya sa isda. But kung lantaw na to ang Biblia, mga kaigsunan, in the Book of Jonah chapter 1, verse 17, now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, pwedeng ikamatay ni Jonah ang dagat. Pwede niya ikamatay, pwede siyang malumos, kaya kung lang taon mo ang geographical niya sa dagat gikan sa Joppa to Tarsis, no? Pagkang dakuan na dira lapad ang dagat, open sea nga dagat, dagko ang mga balod nagaagi dira, and which is pwede nga ikamatay ni Jonah. Bisan pag kamalo ka mo langoy, bisan pag maayo ka mo langoy, pila pa na ka-days niya bago siya makaabot sa pangpang or sa daplig dagat. And which is kung lang taon nimo ang ang life ni Jonah diha nga time,
is magresulta gid sa iyang kamatayon. Pero kung unsa ang mercy ni Lord, even si Jonah nag-disobey kay God, nag-prepare si Lord of great fish to swallow. Ibig sabihin, ang fish, it is a form of redemption ni Lord para si Jonah masave. So ibig sabihin, grabe ang kamaayo si Lord, grabe ang iyang mercy, grabe ang iyang grace, it because nga even nakasala na siya, even nag-disobey na siya, even gahi na kay sa ulo, pero nagpadala pa Japon o pamaagi ang Ginoo para ikaw ug ako maluwas igsoon. And this time, no, ito nawala man ito. Ayan. So, God's infinite mercy. Pag may infinite, wala, di na ito kuan ba, kanang masuka. At the same time, dirita sa, ato ang topic this morning is all about running to God, praising God in times of trouble. Let us pray. Father, we are so thankful for this morning. Lord, sini nga mga panahon, salamat Lord God, nga ikaw magtudlo ka namo. That instead nga mo run away me from you, we run to you, Father God. Father, salamat kaayo for this morning. Give me wisdom and knowledge, Lord God, nga ma-impart na mo Ginoo ang imong word, Ginoo, masabtan na mo, Lord God, sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. Bless your word, Father God. Bless your people. Bless your messenger. In Jesus' name. Amen o Amen. This morning, nindot kayo. Atong topic this morning, it's all about running to God. Run to God in praising God in times of trouble. Sa panahon karon or sa panahon sa mga kalisdanan sa kinabuhi, unsa ang mga common nga ginabuhat sa mga tao? Sometimes, no, naay mga sitwasyon sa kinabuhi sa tao nga more run away from the Lord. For example, naay mga nadunggan nga mga testimony sa akong tuyok-tuyok, no? And which is nakaingon ko nga ang hinungdan niya nga wala sa nangalagad tungod kay nakoy isa ka pamilya nga gina-Bible studyhan before, ana siya nga gibalikas niya ang Ginoo tungod kay wala gitubag ang iyang mga pag-ampo kay ang membro sa iyang mga pamilya nagsunod-sunod og kamatay. And which is di na siya ganahan musimba o di na siya ganahan mga lagad sa Ginoo. So unsa ang resulta sa iya? Ang resulta niya sa trouble nga nahitabo sa iyang kinabuhi, ang resulta niya nihawa siya sa Ginoo, nipalayo siya sa Ginoo. But this time, unsa atong pagtulunan nga makuha nato sa kinabuhi ni Jonah is kaning mudagan ta sa Ginoo. Mupaduol ta sa Ginoo, mudot-dot ta sa Ginoo. We praise the Lord in times of trouble. Ngano man, deserve ba si Lord i-praise bisan na ibang nga problema? Hello. Deserve ba si Lord tagaan og mga pagdahig og pasalamat even naa ka sa dagko nga mga problema nga magyayaan? Dili ta makaipsot sa kinabuhi igsuon. But what tay lain nga buhaton is to praise the Lord in times of troubles and happiness. No, unsa man nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi, we praise the Lord. Pagibasa, God is worthy of praise regardless of our circumstances. Mo agree ba mo nga statement and so on? Deserving ba si Lord nga dayigon? Deserve ba si Lord nga pasalamatan sa tanan nga mga circumstances? Kano sa alang bata nagapasalamat sa Ginoo? Kano sa alang bata nagaampo sa Ginoo? In times of happiness? Or nakaampo bata kung malipayon ta? Or muampo lang bata kung trouble ta? Or unsa mga sitwasyon sa atong kinabuhi? Like Jonah, makita na to, in all circumstances mga kaigsunan, ang Bible nagasulti, we praise the Lord. In the book of Thessalonians, give thanks to the Lord with all circumstances. Tama ba ito, no? Dada. Now, the Lord had arranged for a great feast to swallow Jonah, and Jonah was inside the feast for 3 days and 3 nights. Dili na ito makita mga kaigsunan. Dili nagsugod ang story nga nganong naana si Jonah sa sulod sa isda. Nga ato ang i-discuss karon ning chapter 2. Si Lord ang nag-arrange. Si Lord ang nag-prepare in order nga ma-save or ma-secure or ma-protect si Jonah sa dagko nga mga balod. Makita nimo sa mga prayer niya. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God.
He said, "In my distress I called the Lord, and He answered me. From deep in the realm of dead, I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths and to the very heart of the seas, and the currents rolled about me. All your waves and breakers swept over me." So di basta-basta yung nagian, no? Kay daggo kayo nga mga balod, daggo kayo nga mga, kung lantaw ni mo nang kanang ginatawag nga breakers, gilantaw na ko sa ako, dagko, mas dagko, di kayo na siya nga balod, nga hampak ba? And I said, "I have been vanished from your sight, yet I will look again toward your holy temple." The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me, seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down, the earth beneath buried me and forever. But you, Lord my God, brought my life from the pit. When my life was ebbing away, I remember you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. But I, with shout of grateful praise, will sacrifice to you. What I have bound, I will make good. I will say, salvations come from the Lord. Today nakita na to, that even unsa man ang mga experiences ni Jonah, nga moabot man siya sa punto siyang kinabuhi nga gilampus-lampusan na sa mga balod, na ay Ginoo nga nag-save sa iya, nag-rescue niya from gikan sa kanang tawag nga pit sa kamatayon, kanang doon na sa kamatayon. Dahil ang tawa na to dali sa verse 8, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Pero ang statement ni Jonah sa 9, dili ta mag-focus, but I, with shout of grateful praise, will sacrifice to you. And this is the statement ni Jonah, nga bisan pa mag-unsa to iyang naagian, bisan pag-unsa ka down to iyang na-experience, bisag unsa ka lisod to iyang naagian, bisag unsa ka pangit to iyang naagian, because sa resulta sa iyang action, nakahimo japon sa pag-praise sa Ginoo. Makaya ba nato mahimo ang mudayeg sa Ginoo bisan ingon ana ang atong nagian? Nga makabot maingon imo sa imong kaugalingon na murag hopeless na imong life. But Jonah said, "I shout with shout of grateful praise will sacrifice to you." Naghimo pa siya vow, pakigsaad kay Lord. What I have vowed, I will make good, I will say. Salvation comes from the Lord. So unsa ang saad ni Jonah kay Lord? Magbuhat siya o maayo. Even sa iyang pag-disobey, in the first chapter, Jonah disobeyed the Lord. In chapter 2, ang prayer ni Jonah, nagpasalamat si Jonah kay Lord, nga gi-rescue pa siya, even to the point of death. Sa iyang part, kung akong gingon ganiha, bahala og mamatay siya, basta di lang siya makasunod sa sugo ni Lord. That's why, iyang kaugalingon, gi-subject niya nga, unsa ingon niya? When the time nga nagkaroon og prayer meeting sa sulod sa barko, nga uban nga mga sailors nagtawag og kanya-kanya nga mga lords. Nagtawag sila sa kanya-kanya nga mga Ginoo. Bato sa ang gibuhat ni Jonah. Nag-unsa-unsa lang si Jonah. Si Jonah was natulog lang. Natulog lang si Jonah. Ingon niya sa verse 5 sa chapter 1. Fearing of their lives, the desperate sailors shouted for their gods for help and threw the cargo over to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down the hold. So, ibig sabihin, katong mga time nga nagkaroon og prayer meeting sa sulod sa barko, ang uban nga mga sailors nagtawag sa kanilang mga Ginoo. But si Jonah, natulog-tulog lang, nag-relax lang dito sa barko. Batong saan nahitabo? Gibukaw siya. Jonah, ayaw sig tulog-tulog da. Lantaw ako saan nahitabo karon? Batong sa ingon ni Jonah, o sa iyang conclusion? Iitsa siya sa tubig. Siya ang nag-decide nga siya ang itsa dito because ang iyang God suko sa iha. Wala lang siya ni-decide nga ibalik ko dito sa Joppa para padulong ko Nineveh. Kinaay command si Lord nga Nineveh akong direction dili Tarsis. Batong sa iyang decision, iitsa siya sa tubig. No. Iyang kaugalingon, i-subject niya nga bahalag mamatay siya sa tubig rather to obey the Lord. But unsa ang gibuhat ni Lord? Even in our disobedience, God shows His mercy through a great fish. Through the fish, gibuhat ang isda.
para ma-save si Jonah. Some of the scholars, ang isda daw nga kuan dito gigamit is whale. Pero kung atong basahon sa historical or sa geographical nila sa Mediterranean Sea, walay naga-exist nga whale dito in pila ka mga years ingon sa mga archaeologists or sa mga scientists, no? At the same time, ang mga possible law dito nga mga isda nga mga dagko is a shark. So imagine, kung shark to siya, pwede siyang madubok, mapatay. But kung unsa siya gi-preserve ni Lord ng tawa ninyo. Pag at the end of the chapter 2, gi-spit out siya sa isda, and then unsay nahitabo niya, buhi si Jonah. Chapter 2 verse 10. And the Lord commanded the fish and vomited Jonah unto the dry land. So ibig sabihin, gisuka si Jonah, nga unsa guri barog ni Jonah ana nga time. But buo siya nga gipagawas gikan sa baba sa isda. And how the Lord, muna dira mo makita kung unsa si Lord mag-show sa iyang mercy and grace sa iyang people, even in our disobedience. No, even sa maabot sa tong punto sa tong kinabuhi nga mo disobey ta kay Lord, mo lihis ang atong dalan, kanang muhimo gitag sarili natong mundo. Commonly, no, even sa mga young people, naay mga tudlo, naay mga giya nga, mo ni sundon, ingon ani ang buhaton, pero naay paglihis or pagsimang sa mga mando or sa mga commandment or sa mga advice. But dira nimo makita kung paano pud si Lord mag-show sa iyang mercy. Pero kung lantaw nimo iyang ang story, kung wala nag-disobey si Jonah, dili ta ma-experience sa ingon anak. Di siya maka-experience og kanang gitawag nga mga great storm, dagko nga mga balod, dagko nga mohapak-hapak ang mga balod sa iyang kinabuhi, and at the same time dili niya ma-experience nga isulo makaon siya sa isda. But abot man ang punto sa iyang kinabuhi na nag-disobey sa kay Lord, it because dili niya gusto ang mga tao sa Nineveh, because barbaric ang mga tao dito. Muna ako dito last time. Kalaban sa Israel ang Nineveh, and which is known as an Iraq this time. Kung makita nimo kung paano siya gi-preserve ni Lord, gipakita dira igsuon kung unsa kapalangga si Jonah and maunsa paano ma-serve ni Lord ang purpose ni Jonah sa ilahang place. The same to us, brothers and sisters in the Lord. Sometimes, di lang sometimes siguro, most of the time, mura ta og Jonah. Tama? Linya mo katapad og mura bag si Jonah na. Kung wala mo makita ni Jonah, muna imong katapad. Gahi sa ulo. And nanay ingon, Lord, ana si Lord nga diri ka. Muna imong buhaton. Pero sa buhaton gyud nato, mas manaig pa ang atong fleshly desires or kaysa kung unsa ang will ni Lord. Mas manaig pa ang atong will kaysa sa will ni Lord. Tama ba? Mas ginalantaw nato nga mas maayo ang atong plano kaysa plano ni Lord. And what tay mahimo? Kay kung magagahit ang ulo, maghimo dyan po og pamaagi si Lord na para ma-serve or mabutbang ka sa purpose nga gibutang sa imong kinabuhi. Tama ba? Pero mas lisod. Tama? Mas kaluluoy. And the Lord commanded the feast. This time, mangutana ta. Pakibasa sa questions. When does Jonah feel inspired to pray to the Lord? Kano saan na-inspired si Jonah nga mag-pray kay Lord? Kano sa naka-decide nga mag-pray kay Lord? Katong time, balikan nato katong time nga nag-prayer ang mga sailors, si Jonah natulog lang, tama? At those time, wala na po siya nag-pray. Kay kabulo siya sa iyang Ginoo. Pero sa iyang gibuhat, o sa iyang gisugo sa mga sailors, siya mismo ipalabay sa dagat, sa tunga. And then, dito na siya, pag-abot dito nga, gikuso-kuso na siya, maabot na siya kay Ginoo, tabang-tabang, and the Lord answered him. Diba? Gitubag siya sa Ginoo, kung lantaw na ito yung prayer, ganyan na. And then, when does Jonah feel inspired to pray to the Lord? In the depth of the sea na. Dito na siya sa dagat. Dito na siya in the dark cavity of fish. Sa sulod, sa tiyana, sa isda. Kato nga time, si Jonah was sound asleep. Tulog-tulog lang siya. Pero katong time nga nasa sa trouble, katong time nga naglisod na siya, he prayed to the Lord. Amen ba?
dili man ako ginaingon nga kanang nanang kay trouble sa kala ka mag-pray. But makita nimo kung unsa ang response ni Jonah when he disobeyed the Lord, kabalo siya ang Ginoo nga mag-forgive si Lord sa iyang life. Kabalo siya sa iyang Ginoo nga iyang God is a merciful God, that even iyang God mo protect sa iya and will answer sa iyang prayer. Jonah was hopeless. That leads him to pray and thanking God that he was not been drowned. Katong prayer niya, ang ginapasalamatan ni Jonah is katong time nga wala siya nalunod. Imagine na, ako, experience na ko, kaya di man ko malangoy katong viral nga video na ako katong dito sa Pagadian, nga giits ako sa dagat, ayun nga, di ko kabalo malangoy, galuto. Pero gagmay na ito nga balod. Pero wala na ko, feel na ko, wala na ko malumos, kay kong tabang-tabang niya, wala ko, di na ko ka-istorya, kay naanak ko sa lalom. Pero kapakapan ako. And which is, lisod kaayo. Pero ibutang na to si Jonah, kabalo mo langoy, mayog isa mo langoy. Pero do you think makasurvive siya sa dagko kayo nga mga balod? Gingon sa Jonah chapter 2, verse 3, you threw me into the ocean's depth. I sank down to the heart of the sea. The mighty waters engulfed me. I was buried beneath your wild and stormy wave. Wild stormy waves. So, ibig sabihin, grabe ka-strong ni siya. Nga, kailangan wave ko lang. Tawa lang, kung maadto lang ka og mati, dagko ang mga balod dira, pero mas dagko pag yun diha ang nag-a-attack. Ang na-experience ni Jonah. Wala lang ako nabutang ang picture ato gay na kay nag-loading ako ang one day na ako naman ang PowerPoint. Nag-loading ako ang net. And which is, ipakita ang tanan ko sa inyo ha, kung unsa ang barog atong waves nga giingon dira nga breaker nga ginamin sa Book of Jonah. But this time, makita na to, how to praise God in times of trouble. Manguta na ta. Paano ba ta maka-praise kay Lord in times of trouble? Na-experience last time, ko nga, bago pa ko nag-ministry ato, nga naayo sa kapamilya nga nagka-experience og namatian ba. But ang message ko sige lang, pasalamatan lang nato si Lord nga bisan unsa ang nahitabo. Baguhan pa kay ko ato, not knowingly kung unsa akong isulti. Kay mo may ingon lagi sa Biblia. Pero kung sa ingon niya, paano ba ta maka-praise sa Ginoo, makapasalamat sa Ginoo nga kanang gikwaan na gaytag isa ka membro sa pamilya, pasalamatan pa nato ang Ginoo. And that is the statement. Dili na po ko aware sa akong statement ato during this time, kay bago pa kay ko. But akong nakita sa iya is, paano ba nita makapasalamat kay Lord in times of troubles? Ikaw pa nawad-an, pasalamat pa ka kay Lord. Ikaw pa'y nasakitan, pasalamat pa ka kay Lord. Ikaw pa'y gidaog-daog, pasalamat pa ka kay Lord. Ingon na ba? But sa statement na rin, how to praise God in times of trouble? Paano po tayo makapag-praise kay Lord in times of trouble? Actually, naana kita sa dili pa man nga great nga tribulations or trouble nga atong na-experience today, but nanay mga troubles nga na-experience even sa uban nga mga country, possible sa tong country. But it is a reminder ni Lord, before the trouble comes, maabot sa tong kinabuhi, I hope and I pray nga ma-aware ta o ma-learn na to paano. First, accept God's discipline. Isa lang akong gihatag diri. Accept God's discipline. So in this point, sometimes naay ka na ginatawag na resulta, nagkakaroon ta og trouble because it is a result sa imong action. Tama? Na-trouble nga nahitabo sa imong kinabuhi, na-trouble nga nahitabo sa atong kinabuhi, it because sa wrong na itong decision. Hello? Have you been experienced ba yung nga sitwasyon nga nagka-problema ka tungod sa mali ni mga desisyon? Nagka-problema ka tungod kay naatay mali or naatay mali nga nabuhat at tubangan sa Ginoo. And this point, kung makita na to ang prayer ni Jonah, he accept kung unsa man ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Kung unsa ang disiplina sa iyang kinabuhi. Amen. Amen ba? Mangutan ako, willing pud ba ta nga mo accept sa disiplina sa Ginoo? Ang disiplina ba biblical? Kulang taon na to, when Jonah said those words, he was acknowledging that God was disciplining him and that he deserved it. The statement pa lang ni Jonah, i-acknowledge niya nga, wala siguro mahimuan ni Lord.
tungod man gyud sa mali nga desisyon, gilampaso siya sa mga balod, mga problema nga na-experience niyang life. The same for us, mga kaigsunan. Sometimes we think nga tama ni nga desisyon or tama ni nga plano, pero mas gipilit ginato ang atong desire sa atong heart, no? Nakakita yung mga human actions nga di na ta makarely kay Lord, and some magresulta sa mga trouble sa atong kinabuhi. Everybody say trouble. Trouble or kanang mga kalisdanan nga may tabo na to. This time, kani, if we accept God's discipline, ang pangutana, how do we respond to discipline? Paano ba tayo mag-respond sa disiplina ni Lord? Mo ni ang pinaka-problema sa tua. Kung paano na to i-response, if na trouble nga mahitabo, praise na to si Lord. Pero kung disiplina nga mahitabo sa imong kinabuhi, paano tayo mag-response? This time, according to Hebrews chapter 12, verse 5 to 11, we have several options. Ito makita dira. Lantaw na itong Hebrews chapter 5, chapter 12, verse 5. And how have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? Pakibasa sa naka-highlight ng word. My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. Amen ba tayo? Ingon ni Lord, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. Pag unsay atong response kung i-correcta, masuko sa balay. For example, kung i-correcta sa balay, unsa atong common nga action sa mga young people. Kung i-discipline ta, i-DA ta, no, i-disciplinary action. Unsa atong response? Mangluod, di na mo simba, mo na lang simbahan. Joke lang. No? So, that is the point. Even sa church, no? Kung i-correct kasi yung pastors, magpa-disiplina ba ta? Magpa-correct ba ta? Kung di ka magpa-correct sa mga leaders, how much more kung si Lord mo correct sa mga, magpa-correct pa ta? Dire na ito makita. For the Lord's discipline, those loves and He punish each one He accept as His child. So, ibig sabihin, kinsa lang ang ihang ginapunish or kinsa yang ginadisiplina? Ang ihang mga anak. Kung ikaw, i-consider nimo imong kaugalingon or kita, ang atong kaugalingon nga anak sa Ginoo, dapat willing ta nga magpadisiplina sa Ginoo, even si Jonah. Verse 7, as you enjoy this divine discipline, mark the word divine discipline. It is a holy and godly discipline na ginamit. Remember that God is treating you as His own children. So, ibig sabihin, ang pagdisiplina sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi is like His own children. Kinsa may mga nanay tatay diri ginadisiplina ba ang inyong mga anak? Naay pagdisiplina. Amen. No, sa mga nanay naagi pagdisiplina. Whoever heard of a child is never disciplined by its father. Sa verse 8, if God doesn't discipline you, kanilang tawa ang pinakakulba. Sa verse 8, if God, pakibasa daw, if God doesn't discipline you as He does all of His children, it means you are not an illegitimate and are not really His children at all. Ibig sabihin, kung walay disciplining sa imong kinabuhi, magtaka na ka. Hello? Kung wala ka ginadisiplina ni Lord, try na og-ask imong kaugalingon kung anak ba ka sa Ginoo or anak ba ka ni S. Sino si S? Diba? Because ang ginadisiplina lang sa Ginoo ang iyahang mga anak. Amen. Amen ba tadre? Verse 19, dire na po ko nakasay. Since we respected our earthly fathers who discipline us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? Verse 10, ingon niya, for our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how, but God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. The same sa light pod ni Jonah. Kung unsa ka maayo, kung unsa kanindot ang resulta sa disiplina ni Lord sa life ni Jonah. Kung wala gidisiplina si Jonah sa storm o sa waves,
makatawag kato siya sa Ginoo, makapasalamat kato siya sa Ginoo nga gisave siya sa ni Lord. And those time nagresulta sa iya nga giluwa siya didto sa dry land. And he started, nag-start o nagsugod si Jonah sa pag-answer, sa pag-accept sa command ni Lord nga mo share ang gospel. Amen ba? Verse 11, pakibasa 1 to 3 go. No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Hello, brothers and sisters in the Lord. Giremind lang tani nga walay disiplina nga sayon. Tama ba? Kung naay mga circumstances nga nahitabo sa imong kinabuhi, that is a part sa disiplina ni Lord sa imong kinabuhi. Atong i-remember nga dili sayon ang disiplina sa Ginoo. And we are part nga gina-train lang ta sa Ginoo. Because sa ingon niya, afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Lantaw na to ang mga athlete, kung wala eksakto nga training, kung wala eksakto nga disiplina, do you think mahimo ba silang champion? Hello? Lantaw na to ang mga boxer. Always yung follow kay Manny Pacquiao at the same time kay Iman Bakusa. Grabe gid ang training. Ang orientation ni Manny Pacquiao kay Iman, grabe ang disiplina. Kung makita nimo, that's why ngano di nag-champion sila. Nganong nahimo silang maayo kayo nga boksingero because naidisiplina silang kaugalingon o ginadisiplina silang trainer at the same time. And allow God nga siya ang maging trainer nimo, siya ang magdisiplina sa imuha, siya ang mag-correct sa tuwa in order nga mahimo tang the best version sa tong kinabuhi. Amen ba? Hello. Napa ba mo dira? Willing pa ba ta magpadisiplina kay Lord? Yes, hallelujah. This time, makita na to ang summary. Naratay pagpilian. First, we can despise God's discipline and fight. Pwede na. Kung naidisiplina si Lord, it's up to you. Pwede na mo i-despise. At the same time, pwede na ka mo fight. Kadua, we can be discouraged and faint. Kung naay mga problema, or naay mga pagdisiplina, or mga trouble sa imong kinabuhi, instead nga mo paduol ka sa Ginoo, na-discourage na ka. Sometimes we can resist discipline and invite stronger discipline, possibly even death sa kinabuhi. Sometimes pwede na mo resist, pwede na to talikdan ang disiplina ni Lord, pwede na to dili dawaton ang disiplina ni Lord. Enya mo invite pagag stronger discipline and possibly even death sa imong kinabuhi. Nay mga uban nagahay gyud kayong ulo, ginadisiplina na. La ayo buhatan na kay madisgrasya ka, makadaot sa imong kinabuhi. Pero kung sa ginabuhat sa tao, mo despise, mo disobey kay Lord, then He invites more discipline. Then, kung wala jud kamatayon ang maabot sa iyang kinabuhi. Or, pwede na to i-choose ni, we can submit to the Father and mature in faith and love. Pwede ba na to ni Pilion? Nga mo submit ta sa tong Father in heaven and mag-mature ta sa tong pagtuo o sa tong paghigugma sa iya. Amen ba ta dire? Pwede ba na ito mahimo ni nga kung naay trouble sa tong kinabuhi, naay pagdisiplina sa tong kinabuhi, lantaw na to as a positive way nga kini makatabang, makahimo sa kuha nga malig-on ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba ta? Ikaduha, discipline is to the believer what exercise and training are to the athlete. Katong ginay na, it's like an athlete. Hindi, it's a part sa discipline ka para mahimo ka nga champion. Ikatulo, it enable us to run the race with endurance and reach the assigned goal. So kung lantaw na to ang mga pagdisiplina, pwede ni siya mahimo nga endurance na to, nga while we are racing the race sa tong life, ang pagdisiplina naghatag na tong dako nga endurance or endurance sa to ang faith nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba ta diha? Hello. So this morning, makita na to mga kaigsuunan kung unsa ang way ni Lord sa life ni Jonah. Balik na sa life ni Jonah. That kung dili pa love ni Lord si Jonah, is God allow those things happen sa iyang life? I-allow ba ni Lord nga mahitabo to siyang kinabuhi? Magpadala ba sa great fish? No, kung di niya anak to si Jonah. Matungod ka ang paghigugma niya ni Lord, kung dako kayo ang paghigugma ni Lord sa life ni Jonah, even Jonah disobeyed the Lord.
God showed His favor on him. Even to us, brothers and sisters in the Lord. That's why allow the discipline nga mahitabo sa tong kinabuhi. Na ay mga pag-correct si Lord, na ay correction si Lord sa imong kinabuhi, ayaw i-despise. Ayaw pasagdi, ayaw talikdi, ayaw ka-discourage. And allow this discipline to enable nga maka-endure or makapamature sa tuang faith diha sa tuang kinabuhi. Pakibasa. There is no failure in God's answer, but the failure is in calling upon Him. Walay failure sa answer ni Lord or sa mga tubag ni Lord in our prayers. Wala po nagkulang si Lord sa itong mga pag-ampo mo answer si Lord sa itong life. But the problem is, unsa ang failure sa itong Kristiyano? Unsa ang mga failure, common failure sa Christians? Kung doubt na kayo siya, feeling na niya nga na backslide na siya, di na po siya muduol sa Ginoo. Kung feeling niya down na kayang life, di na siya mutawag sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, remind na itong kagalingon ani, there is no failure in God's answer. Wala failure diya sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo. But ang failure is, makita na to sa pagtawag, o sa to ang kagalingon ang failure. Nga, kulang ta og faith sa pagtawag sa tong Ginoo. But this time, God is encouraging us today na makita na to sa life ni Jonah. And even na sa sulod sa isda, he prayed to the Lord and worship and praising Him even those things happen in life. Ngayon niya, verse 9, di na mag-end, but I will shout of this grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. Those things, starting this time, nga na-amaze si Jonah sa iyang kinabuhi, kung usang gibuhat ni Lord sa iyang kinabuhi. Nag-create siya og vow kay Lord. And this is a very important nga statement, kanang word nga vow, kaya dako kay ng value in this time of Israel. Na kung mag-create ka og vow kay Lord, dapat imong buhaton. And unsa ang gibuhat niya nga vow, I will make good. Magbuhat siya og maayo. Unsa niyang buhaton niya doon, ibig sabihin, kung magbuhat siya og maayo, mo respond na siya, mo obey na siya kung unsa ang command niya, unsa ang command ni Lord sa iyang life. We hope and we pray also for us today, mga kaigsunan. Na ay mga kanya-kanya tang tawag nga gi-assign si Lord sa imong kinabuhi. Dili ta tanan nga gitawag magpastor diri. Dili ta tanan gitawag nga mag-song leader. Dili ta gitawag tanan nga mahimong Bible study leader. But God calling you say in a different ways, in a mysterious ways. Naitawag ang Ginoo sa imong kinabuhi nga dapat natong tubagon ug dapat natong sundon. And we must obey. Dapat natong tumanon kung unsa man ang plano ni Lord sa imong life. Amen ba? Muna ang reminder lang sa tuwa. If we disobey God, unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi? Bad things happen sa imong life. But if we obey the Lord, good things, blessings will come sa tuwang kinabuhi. Amen ba? Mutuo ba mo ana makaigsunan? And I hope this morning na mag-learn na to ang kinabuhi ni Jonah sa book of Jonah chapter 2 that even those things nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nag-ampo siya, nag-pray siya kay Lord. And sa gibuhat ni Lord, and the Lord commanded the fish and bamatid Jonah on the dry land. This is a part nga gi-answer ni Lord ang prayer ni Jonah. One of the scholars nga akong gibasa, kung wala din nag-pray si Jonah, kung wala nibalik si Jonah kay Lord, kung wala siya nagpaubos diha kay Lord si Jonah, kabalo mong usang possible nga mahitabo sa iya, pwede ikamatay niya forever. But tungod sa gugma sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nakita nato nga giluwa siya into the dry land. Until katong time nga, siguro naabot ang time nga naghumok gid ang kasing-kasing ni Lord sa iya, naluoy si Lord. Kani kay pwede na si Jonah nagampo na sa kuha, nagpray na sa kuha, nag-create ng vow, and the Lord answered his vow. Diluwa siya. And dito nag-start ang iyang earthly ministry. And this book, hindot kaayo, kay gigamit ni sa in the New Testament as a reminder nga the coming, ang death ni Jesus is the same sa life ni Jonah. In the 3 days and 3 nights, si Jonah nasulod sa isda. In the 3 days and 3 nights, si Jesus nasa sulod.
sa iyang lubnganan. In the 3 days, mabanhaw siya. And those things, makaigsunan, makita na to kung unsa ka great and kung unsa po ang mga wonders nga gibuhat ni Lord sa tuong life. Nga naay mga assurance, naay hope nga ihatag ang Ginoo even in the hopeless situation sa pagkinabuhi. God is there. Amen ba? Naa si Lord, inay mo katapad, naara si Lord, doon lang kay Lord ug magpaubos na sa Ginoo. Run to God, praising God in times of this trouble. Praising God kung unsa man ang mga problema sa itong kinabuhi. Na ay mga kasakit, na ay kagulanan, run to God. Dili kay run from God. Magkakaiba yung run from God kaysa sa run to God. Paduol ta sa Ginoo, dili kay naanak ka sa Ginoo, upalayo pakasaya. Amen ba? Sa panahon sa kalisdanan o kapanahon sa kalipayan, dapat mudut-dut kita diya sa Ginoo. Amen? Sa panahon karon, wala natay luya-luya, wala natay angayan nga magkakaroon matag doubt sa atong faith, but instead dapat mag-stronger ang atong faith diya kay Lord. Mas magligon ta. Ug mo na ikalipay sa Ginoo. Nga naay buluhaton sa women's, nagligo ng women's, nagligo ng young people, ang men's, ang mga young teens. At the same time, tanan nga mga naadin sa church, giremind ta sa Ginoo na dapat magligon ta. Mas mo paduol pa ta sa Ginoo. Di ta mo palayo. Amen ba? Duol na. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Dili na panahon karon nga mangluod-luod pa, dili na panahon karon nga maglikay-likay pa, dili na panahon karon nga kanang di ka magpa-correct, di ka magpa no. This is the time nga mo nang giningon na redeeming the time for the days are evil. Doon lang ang panahon. So kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, dapat mas maglig-on ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mas maglig-on ang atong faith diya kay Lord nga mas muduol ta ug musimba ta sa atong tinuod nga God. And this book it reminds us so much no nga kita dapat muhambol ang atong self diya kay Lord. Dili nato itaas ang atong garbo nga mo disobey ta kay Lord. Humble ourselves. And our God is a merciful and loving God that He shows ang iyang love always sa tuwa. Even kita unfaithful sa iya, God is faithful sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, kung tinuod kang anak sa Ginoo, allow the Lord nga mamuhat sa imong kinabuhi. Amen ba ta mga kaigsunan? Willing ba ta nga i-allow nato si Lord nga mag-reign sa imong life? Willing ba ta nga i-allow ba nimo nga si Lord ang magdisiplina sa imong kinabuhi? Willing ba ta mo follow, mo commit sa tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi? Amen ba? Amen. Hello. Are you with me, my son? Amen. Praise God. I hope and I pray today na mas ma-enlighten ta o mas ma-learn na to ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Father, thank you so much, Lord God, for your word, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga mas matunaan na mo nga mo paduol ni mo dagan mi diha kanimo ug mo sabit na mo mong kaugalingon, Lord God, diha sa imo. Father, thank you sa imong paglove kanamo. Salamat, Lord God, sa pag-guide kanamo, O Dios. Nga even Ginoo, unsa man nga mahitabo sa among kinabuhi, naa ang dako nimo nga gugma nga magaprotekta kanamo. Father, pasaylua ang tanan ng mga kaigsunan o mga katawhan, O Dios, nga naay dako nga pagkulang diha kanimo. Father, ikaw Ginoo mamuhat pa sa among kinabuhi. Even, Lord God, unsa man among dagko nga kakulangon, Lord God, ikaw Ginoo magpuno. Father, thank you so much sa imong word, Ginoo. Nga nag-remind ka namo that we praise you, Lord God, in times of trouble, Father God. We bow down sa imong Ginoo. Salamat, Lord God, nga ikaw Ginoo magalig-on pa kanamo kung unsa man nga mga circumstances nga mong maagyan. Father, let your Holy Spirit Ginoo mo'y maga-move sa mong kinabuhi. Father, we pray nga ang imong pagbuot mo'y matuman sa mga kinabuhi, among ginatugan o ginasalig kanimo ang tanan. Because apart from you, Lord God, we are nothing. Father, salamat sa life ni Jonah nga among natunan. In this, as I pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. No? Once again, mayong buntag. Paghatan ako sa itong pastor. Thank you, Pastor Dom. Palakpakan na itong Ginoo. God is good. Gini ako message po sa radyo is about words ni Lord. Sa Matthew 7, 21, 22, 23, 24, 25. Kini ang pinaka-nervyos na ako nga bersikulo. Kabalawang sala. 3
Tanawan niyo sa Matthew 7:21. Kini ang akong gikadlukan. Not everyone say to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but that doeth the will of my Father, which is in heaven. Kato di ay musunod sa will, Father. Dili di ay tanan, gatawag Lord, will enter. Pero naala dito itong gasunod sa iyahang will. Many will say to me in that day, ingon niya, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we cast out devils. And in thy name we done many wonderful works. Everybody say wonderful works. Useless ang atong feeding program, useless ang atong paghatag og mga relief operation, useless ang ato ang gihimong kalugaw-lugaw. Di ba dito malangit? Tulay, kadlukan ako. Then, ingon niya, will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Sa 24, ingon niya, wherefore, whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will like him unto a wise man, ingon niya, which build his house upon, asa daw? Upon a rock. And then the rain, sa dayo niya, descended, and floods came, and the winds blew, and beat up the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Sabot po sabot, aginay trials. Everybody say trials. Naay bagyo, naay ipo-ipo, naay baha, muhampak yun sa imong faith. Muhampak sa imo. Pero yun niya, pero kung founded ang imong faith sa rock, imong house sa balay, di yun na siya maunsa. Say amen. Amen. Si Christ nagsulti po. Kini ang paminaw nyo, whosoever heareth my sayings of mine and doeth them. Lahi ang naminaw lang, lahi po ang naghimo. Nagitay action, nagitay part. Naku Lord, mo din ang dapat. Pag niingon ang Lord, forgive. Kasi mong buhaton. Forgive ka nila. Kami nga magbuot siya. Di ko gid sa mapasaylo hantod sa hantod. Kanyang gasimba ka. Paminawon sa Diyos imong prayer? No. Why? Simple ang ginapahimo, di kayo masunod. Si Pacquiao nga nung nag-champion. Kabalungan siya breakfast sa mga champion. Ang breakfast sa champion, suggestion and comments. Ako nag-train kong boxer. Dagang kong boxer. Nag-champion 7 times to isa. To isa kay tapulan. Pag ingon ako, mata ka o alas 3 kay jogging. Mata bagod. Yung kaya rin ng kalaban. Salig siya, kay nagkong muscle. Di akong gilaban sa Braveheart. Ko tagain po kong tapulan. Kayo ni mo diyan at tingnan na ako'y tapulan. Tanaw na ako, murag burilya ba? Dako kayo dire. Abs imo dagan. Pinako, murag man isa lang kasumbag ning ako ang boxer. Lata na ni. Hindi tapulan na. Sige gubog kada gabi eh. Matulog alas 12. Kay sige sibat sa training, muadto dito sa imnanan. O sige. Kanon ako dako gigayo. Pero kay ang 1 round 3 minutes man. 3 minutes. O pag 1 round na, bura silang mga unggoy ng luspad. Ang sumbagan na nandupa na. Pag round, ang luspad ng nawang kita ko yun. Tagago tubig, kaya pa. Kaya pa. O tuo ka na. Kung siya importante sa training. Oh, mag-train ako. Di, burag unggoy lang sinumbagan. Ano na? Nga naman, dito na ako nasabtan nga kinahanglan di ay di mo yun ang training. Why? Kaya naa kay ginasagubang kada adlaw. Problems, trial, testing. Muna mga musicians, pag may kong dili mao, nervyoso ng uban. Wala na, di nakakonsentrate. No, dani. Ako, nakita lang mo paano ko gimanso sa training sa music. Halos ibus-pos ng bao. Pero nag-down ko naman, I want to learn. Pero magiging the best musician you go. Naghimo ko harp. Mag-practice ko 5 in the morning. Mahuman ko 5 in the morning. Why kan anay? Paso diri, luto. Ano man? Gusto ko makatoon. Discipline. Pag unsa ang negative nga naa sa imong self, i-transform mo gyud na. Everybody say transform. Nara ba sa ato buyagon o batasan suko? Paano ka mo grow?
Kaya mo, imong batasan ba, dili makabless. Hinga naman ko, nang na akong batasan. Muna, mubalik-balik yung kadiya, mubalik-balik kadiya, unless di mo na makanter nga batasan, ibalik-balik kadiya. Tama pala. Muna, God, pag naga sa sulod ni Lord, iya yung gang i-refine. No, may na. If anyone be in Christ, he is new creation. All things pass away. Everybody say all things. All things pass away. Behold, all things become new. Gina-train lang ta ni Lord. Na ay mga pangit sa ato ang ugali nga ginaayos lang niya. Don't worry, my son. Dili mawala ang blessing sa imo. Ayaw, huna-huna, nga nawala ang blessings. Dili na iwala ni Lord. Iyaran ng gihipos. Pag abot sa adlaw, nga ready ka na mubit-bit ng blessings, i-release na po na ni Lord. Sige, ready na. Okay, you are prepared. Amen? Si Jonah, lahi ang istorya, lahi po istorya nyo. Alawan yung tubangan sa lamin, parehas baging Jonah. Dili, si Jonah gitukob isda. Kamo may gakaog isda, sinugba. Si Jonah gitukob. Unsay ma-learn nato sa iya? Unsay assignment gipahimo ni Lord sa inyo, buhata. Everybody say assignment. Nate assignment. So nakita ninyo, ingon pa ni Christ, ang tao, ako ipahilintulad sila sa tao na minaw sa pulong sa Diyos, o gihimo ni, mahimo siyang sama sa wise men. Nag-build siyang balay sa rock. Mo pa ni isa. Everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man. Mo daw ni buang-buang nga tao. Nakadungog sa pulong, pero di sundon. Gingnan niyang masama na, dili na mayo. Magbuot mo ka muna kung buhaton. Batasan ko din, magbuot ka. Amo na yung ginangan. This is my batasan. Di ko ni usbod, di ko ni change. Magbuot mo. Pag-ingon ni Lord, be a blessing. Be a blessing. Napangutanan niyo ba yung sarili niyo, blessing ang inyong sarili. Tanaw sa salamin ako, Lord, myself by blessing. Akong the way bitok, Lord, the way I took, maging blessings ba ko? O basig mahimo ko sa mas buang-buang sa Bible. Take note, di ta kasulod sa iyang gingharian. You cannot enter into His kingdom unless, ingon pa niya diriyo, butang niya, na ay transformation sa atong paggawi, and also, even atong faith sa Ginoo. Hebrews, sa tuyo niya, ginadisiplina sa Diyos, kinsa ang iya love. Pero tanawan ang walay love sa imo. Si Satanas, huwag may love sa imo. Sige, Dave, inom pa, Dave. Sige, yung pa, Dave. Tala, Dave, sige pa. Karga pa. That's my boy. Hindi po ako kag yun, Dave. Sige, shabu pa. Sige. Yan, Dave. Yan, sige. Yan ay nakabutan, slow down. 60 lang. Ayaw to, Dave. Pas, 120. Sige, go, Dave. Padagan anang imong Rolls Royce. Sige, heaven, pare. Pagbangga. Uto-uto. Kita nyo Satanas? Pag nabangga kayo niya, tagam. That's my boy. Kato mga dili maghigugma ninyo. Gusto niya kamo mapariwara. Pero ang Diyos, kay laban mo, di niya gusto mo mapariwara. Muna mo gimot, di na ko love ni Lord. Dagan kong problema. Love mo ni Lord, kaya mo kitagaan problem. Para may time ta, maginoktok. Napansin nyo, pag puno mo o kwarta kalipay, di mo makainomdom sa Diyos nga naadi ay mo dapat ayuson. Pero pag naay aray, pag naay pain, pag naay sakit, dito mo mag-imot-imot, nga naman na doon na ko. Nga nung gipulugan ko niya, mahal na mahal siya, binigay ko lahat. Sa inibig ko. Pero nga nung gibreak niyo ko, Lord. Why, Lord? Tapos na i-background, lonely table, just for one. Tagay po siya. Love ka ka. Ngayon ng Diyos, di imot-imot. Pag nag-mature ni mong isip, usa ka maulaw sa imong sarili. Ayaw. Sometimes, may pain. Pero makahelp. Ano na naman, mag-grow ka, mag-mature. Amen. Muna masanay ka na, friend, mamatay mong iro. Na pumairin. Naagi mawala sa atong life. To help us na maging strong ta. So, nini nga, kabuntagon, be strong in the Lord. Amen. Amen. God bless ka natong tanan. Huwag ang ginawa mga panalangin. Let us pray.